Hello guys! Welcome sa ating bagong Crossfire Legends analysis video natin. Ako nga po pala ang inyong Coach South. So sa video natin na ito, tatalakayin natin ang mga magagandang barel na M4A1 na magandang gamitin ngayong Season 3 guys. Dito sa analysis video natin, part 1 to guys kasi meron pa tayo ibang tatalakayin, ibang category naman yun guys sa mga later part. So dito sa part 1 natin is M4A1 guys, no. So coach, ano bang magandang gamitin na M4A1 VIP ngayong season? No. So ito ay personal opinion ko lang po ito guys ha. So ilabas na po natin yung M4A1 Ranger, M4A1 Iron Beast Navel Gold, M4A1 Predator Navel Gold guys, yung tatlong yun guys. Coach, bakit? Guys, alam naman natin yung tatlong yun ang nangunguna sa meta natin ngayong season. Okay, yung tatlong yun. Yung dalawang Navel Gold na nirelease ni CFL, pati yung M4A1 Ranger na number 1 ngayon sa meta. Alam na natin yan lahat guys. Hindi mawawala sa meta yung Ranger na yan. Kahit kailan guys. Okay? Unless na lang kung merong inerf si CFL sa baril na yan. Pero, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo guys, kahit sa Crossfire Mobile China, ang M4A1 Ranger guys, ay hindi pa po na-nerf. No, hindi ko alam kung paborito ba ni Tencent or ni Crossfire Legends or ni Crossfire Mobile ang Ranger series set guys. Hindi ko alam kung bakit ganun. No, kahit sa CFM China guys, yung M4A1 Ranger guys, kahit ilang taon na siya guys. 2017 pa siya nirelease sa CFM guys, pero still hanggang ngayon nasa meta pa rin sa China. Kahit dito sa CFL guys. No. So, ilabas na natin yung tatlong yon, dalawang Navel Gold, M4A1 Iron Beast, and M4A1 Predator, and M4A1 Ranger. Ilabas na natin yan, okay? So, magbibigay ako sa inyo ng mga top M4A1 na pwede nyong gamitin bukod sa tatlong unang binanggit ko na M4A1 guys. No, at para ito sa mga hindi ganun gumagastos, sa mga non-spender or sa mga gumagastos ng konti. Okay. Sa mga, ito yung mga baril na pwede mong i-grind or pwede mong gastusan sa maliit na halaga. No, mga 2K, 1K, mga ganun guys. No? So, umpisahan na natin. Umpisahan na natin sa unang M4A1 natin guys. M4A1 Rush. Yes guys. Itong baril na to, mabibili nyo to last season. Okay? Sa mga nakabili nito, nung last season, swerte nyo guys. Dahil ngayong season 3, isa to sa top meta ng M4A1 ngayong season 3 ni CFL guys. Although ang power niya is 30 lang and penetration 100, common na yan sa mga M4A1, pero yung firing rate niya guys na 66 and yung mobility niya na 68, guys, dun pa lang panalo na kayo. At the same time, itong M4A1 Rush guys, bukod sa movement speed niya na 68, no, pati yung firing rate, yung accuracy niya po, yung stable kapag binaburst fire ninyo. Kapag binaburst stop ninyo, like 1-2 burst stop or 1-2-3 burst stop. No, sobrang stable na ito gamitin, sobrang dali gamitin. Okay? Para sa akin, top 2 siya sa pinakamadaling gamitin na M4A1 ngayong season. Top 2. No, top 1 po doon yung M4A1 Iron Beast guys, or yung mga Navel Gold. No, top 2 po itong M4A1 Rush. Nasa below niya lang po yung M4A1 Ranger. Kasi yung M4A1 Ranger, although may aim assist siya na pampabilis, no, mas makapit, pero yung recoil niya kapag binaburst stop ninyo dito sa M4A1 Rush ay hindi po ganun umaangat guys. And also, ang panalo pa dito sa M4A1 Rush na to is ito pong flinch height. No, 0.20 lang po ang flinch height nito. Coach, ano po yung flinch height? No, flinch height.
No, ang flinch height po ay ito po, yung kapag tinatamaan po kayo ng kalaban, umaangat po yung crosshair ninyo. No, kung mapapansin ninyo sa mga ibang barel, yung flinch height po nila is 0.40, 0.10, or yung iba wala talagang flinch height. Mas mataas ang flinch height, mas mataas pong umaangat ang crosshair ninyo habang kapag tinatamaan kayo ng kalaban. Kapag mas mababa ang flinch height ninyo, mas mababa po ang angat ng crosshair ninyo kapag tinatamaan kayo ng kalaban. Okay? So, ayun po ang flinch height, guys. Yung 0.20 na flinch height po is sobrang baba na po nun, guys. Sobrang stable na po nun, guys. Halos parang hindi nyo na po mararamdaman. Mararamdaman nyo po yan ng konti, pero hindi na po ganung sobrang taas. Unlike sa ibang barel. Okay? So, yun lang, guys. Ayan po, A1 Rush. Isa to sa top meta para sa akin, guys, personal opinion, no. Kasi ginagamit ko rin to, guys. Itong M4 A1 Rush ang pinaka-paborito kong gamiting M4 A1 ngayon, guys, ngayong season. Although may M4 A1 Ranger ako, guys, pero mas gamit na gamit ko po itong M4 A1 Rush. Okay? So, next tayo. Next sa ating listahan, guys, M4 A1 Tournament Spirit, guys. Sa mga player na kumuha nento sa roulette nento, yung tournament spirit set, pagka finuldro nyo to, guys, sobrang swerte ninyo. No, M4 A1 Tournament Spirit nasa meta natin ngayong season. No, power niya 31, penetration 100. Ang nakakabilib pa rito, guys, yung mobility niya 64, although mas mabilis yung rush, guys, na M4 A1. Guys, yung mobility po na 64 is decent na po para sa M4 A1, guys. Mabilis na rin po yung movement speed na yan, guys, para sa M4 A1. Samahan mo pa ng firing rate na 66, guys, no? And also, isa sa mga skill intro niya na increase stability when hit. Guys, imagine, guys, kapag tinatamaan kayo ng kalaban, no, nag-i-increase po yung stable ng baril nito, lalo na kapag tinatamaan kayo. No, dagdag mo pa rito yung flinch height niya po na 0.20, guys. So parang M4 A1 Rush din to, guys. Hindi po ganun kataasan ng flinch height niya. Imagine, guys, 0.20 yung flinch height niya, and meron pa siyang increased stability when hit. Guys, so isa to sa M4 A1 na top tier meta ngayon, guys. Meron siyang power na 31, at the same time mobility na 64, and meron siyang skill intro na increase stability when hit, and yung flinch height natin na 0.20. Guys, isa to sa madali gamitin, guys. Itong M4 A1 Tournament Spirit, guys. Isa to sa meta, guys. Sa CFM China, sa Crossfire Mobile League, yung Pro League ng China dun sa kanila, guys. Sa Crossfire Mobile. Minsan ginagamit din to ng mga pro player, guys, doon. No, hindi po kasi nawawala. Hindi siya ganun ka, sabihin natin, hindi siya ganun ka top tier. Sabihin natin katulad ng M4 A1 Iron Beast, no? Pero pagdating sa stats, no, quite decent din po siya. Okay? So, next tayo. Next natin, guys, and last, M4 A1 Born Beast, guys. So, coach, bakit anong meron sa M4 A1 Born Beast? Bakit pasok siya sa top meta ngayon dito sa M4 A1 category, guys? Coach, guys. Una, yes, guys, power niya po 30 lang. Mobility niya 62 lang, no? Penetration 100, yes. Flinch height 0.40, no? Medyo mataas. Pero dito po sa skill combo niya, kapag kompleto nyo po ang set neto, increase accuracy. Grabe, guys, ang sobrang stable nito gamitin, guys, lalo na kapag kakumpleto nyo po yung set neto. Kung titignan nyo po rito sa baba, yung controls, yung burst accuracy niya 86, burst stability 92, no? And also, yung tawag dito,
Yung firing rate niya rin po is 66. Imagine guys, meron po kayong 66 na firing rate na M4A1. And also, sobrang taas din po ng acute ng stability niya po, no. Kung mapapansin niyo bakit mas madali siyang gamitin, mas madali siyang i-burst top kaysa sa M4A1 Iron Beast na normal, no. Sobrang diretso ng bala niya, guys. Etong M4A1 na to, kahit long range, 1-2 burst top ko pa po yung kalaban. Diretso pa rin po yung bala niya, guys. Nasa recoil control po natin yan, no? Pero isa po ito sa pinakamadaling gamitin na M4A1, guys. No, meron siyang power na 30, quite decent din, no? Average damage din, no? Ang highlight din po kasi sa baril na to is sobrang daling gamitin and free, hindi po siya need na gastusan kahit na hindi po siya full set, no. Kahit hindi po siya full set, sobrang dali niya pa rin gamitin, guys, no. So pwede nyo tong gamitin, guys, no, kapag pwede nyo rin tong gamitin pang rush, guys, dahil talagang sa pool ang kalaban ninyo gamit to, dahil sa sobrang stable nito i-burst top, no. Kahit kapag ka short range, i-spray nyo to, medyo hindi siya ganun ka-alog unlike sa ibang M4A1 katulad ng Iron Beast, guys, no. So yun lang dito sa M4A1 Born Beast, isa siya sa top meta natin, guys, lalong-lalo na nung season 2, guys. Isa to sa magandang gamitin last season. And also, ngayong season, maganda pa rin naman siyang gamitin dahil wala pa rin namang nagbabago sa stats niya. Hindi pa naman siya na nerf, okay? So ayun lang, guys. Sa ating short analysis video lang natin para sa Crossfire Legends, mga magagandang M4A1 na gamitin ngayong season 3, guys, no. Pinaliwanag natin detail by detail kung anong meron pa sa kanila. Yes, guys, may mga M4A1 pa tayo na hindi nababanggit katulad ng Titanium Beast, Fury Beast. Pero guys, yung tatlo na minention ko dito sa video na ito ay special, okay? Sobrang dali talaga gamitin, no. Meron silang stats na bukod tangi para lang sa kanila, no. Sila yung madali gamitin, no. Sa movement speed, yung M4A1 Rush, yung M4A1 Tournament, sobrang stable. M4A1 Born Beast, sobrang stable niya i-burst top kahit free, libre lang siyang pinamigay, no. Actually, M4A1 Born Beast, no, ang pinakamagandang VIP na pinamigay ni CFL itong mga nakaraan, no. Wala pa pong binibigay si CFL na mas maganda pa sa M4A1 Born Beast, no. Born Beast M4A1 po ang pinakamagandang baril na VIP na pinamigay ni CFL until now. Okay? So, yun lang, guys, sa ating Crossfire Legends analysis video natin. Sana may natutunan kayo sa ating content, guys, no? And also, i-like nyo na rin tong content natin, guys, and i-share na rin ninyo sa ating mga Facebook group natin and also sa mga tropa natin dyan na naglalaro ng Crossfire Legends, no? And also, follow na rin kayo sa ating Facebook page, Coach South CFL, guys, and also sa ating TikTok page, Coach South CFL din po. Okay? So, part 1 to, guys, M4A1, no? Bukas, no, part 2 naman, AK-47 VIP, mga magagandang VIP na AK-47 ang kung ano ba ang magandang gamitin this season. Okay? So, yun lang. Kita-kits tayo bukas.